Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Hello. Hi. Howdy. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta po kayo sa mga oras na ito? At naman po tayo sa ating palatuntunan ng Radio Mindanao. Laway na sa mabuti po tayong kalagayan sa mga naroon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Diyan sa lungsod ng Zamboanga, binabati namin kayo. Nang Buenas tardes, magandang hapon po. Diyan sa Zamboanga, Sibugay Province. Kamusta man ang atong mga kaigsunan diha? Inlo lang bihag hapon ang atong mga dugaran, ang atong mga barangay. Wala ba'y mga maglabay mga basura diyan sa dagat? Ang uba diyan nga nagpuyo diyan sa dapat sa dagat, ilabay lang ang ilang mga basura diyan sa dagat mga kaigsunan. Zamboanga del Sur. Kusog lang kaya po natong signal diha sa Zamboanga del Norte mga kaigsunan. Welcome sa atong tulumanon ang Radio Mindanao. Kinilang kaya po na niyong parente ang inyong egsoon si Abdel Lisa. Moimbitahan ka ninyo mga kaigsunan hantod alas 3 sa atong tulumanon. And dyan sa Basilan, entire province ng Basilan, ang lakas ng arrive ng ating signal yan. Kamusta po kayo? At siyempre dyan sa Sulu. Salam daw ang kanagkatanda mga doon, mga layan yung nalabasog yan. Alay mga kakampungan mga kalawalasan na doon ay nun yan. Siyempre diyan sa Tawi. Ang lakas din ng ating signal, ang lakas ng ating arrive diyan. Sabah Malaysia, umabot po tayo. Salamat pagi. Pagpaumanganin po ninyo mga kaibigan, kinalangkot po natin, hindi natin makapiling ang ating anchorman na si Al Ziento. Mayroon po siyang work na dapat ay matapos sa araw na ito. Dahil uwi naman yata siguro yan papuntang Sulu diyan sa Maimbong. Kasama po niya ang kanyang tatay na si ex-Governor Abdul Shakur Tan. Ay naga, medyo init ka nga itong panahon mga kaigsunan. Mainit-init. And huwag kalitaan mag-inom ng tubig. Palagi po tayo mag-inom ng tubig mga kaibigan. Alam po ang mabuting gawin natin sa araw-araw, laging uminom ng tubig mula 8 baso hanggang 10. Dahil sa sobrang init mga kaibigan, kailangan po natin ng tubig. Baka po tayo ay matuyuan. Ay
diyan mga kaibigan sa lungsod ng Zamboanga. Ano ba itong nangyari sa isang 45 years old na lalaki mga kaibigan ay kinasuhan dahil hinawakan, hinipo-hipo ang pribadong bahagi ng isang chikiting ng isang batang babae mga kaibigan, isang grade 4 pupil, a 10-year-old girl dyan sa barangay Recodo, lungsod ng Zamboanga City mga kaibigan. Ano man itong klaseng tao na ito? Parang anak na ito mga kaibigan. 10 taong gulang lang. Nako, ano ba yan? Ay, magatayong balahibo ano po. Pag hindi ka pumunta dyan sa likod ng inyong bahay at may mga sagingan dyan, butasan mo yung saging. At dyan ka magparaos. Dyan ka magpakasarap. Dyan ka magpakasaya. Hoy! Maya ka naman. Ayon, kulong siya mga kaibigan. Huli siya ng mga pulis. Ay binigyan pa naman ng bata ng 100 pesos. Pagkatapos pinakain, pina-soft drink pa dyan. Inimbita sa kanyang bahay. Nandun sa bahay mga kaibigan. Ay unti-unti niya nang hinipuan. Nakashort lang yung bata. Tumakbo yung bata, nagsumbong sa kanyang mga magulang. At bigla agad nagsumbong sa pulis mga magulang at huling-huli po ang isang 45 anyos na lalaki. Lalaki nga, macho. Ay, nego, ano ba yan? Kaya tayong mga magulang, lagi po natin bantayan, matyagan ang ating mga anak, lalong-lalo na po pag babae. Kahit lalaki, ano man ang ating mga anak dyan, lalaki man, mababae man. Lagi po nating subaybayan, lagi po nating bantayan dahil ng daming mga gutom sa laman ng katawag. Naali mo yung parang mga kabayo nagsusumingasing sa kalaswaan, sa kamanyakis. Naandiriyan ninyong mga wala nang ginawa kung hindi targetin yung mga kabataan po natin sa itong bawal na gamot. Kaya mag-ingat po tayo mga kaibigan. Ay, medyo nawala po yung anong natin. Nawala po yung tawag nito. Nawala yung bed natin, Raymond. Pero di aton bed. Ang oras po natin ay ganap ng 10 sandali mga lagpas ang alas 2 ng hapon sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Bueno mga kaibigan, sa ating balita pa rin ay igangang ayan, mayroon na. Salamat Raymond. Tatandaan pa natin mga kaibigan, itong si Colonel Marcelino. Siya po isang sundalo, Marines. Kinasuhan po siya ito mga kaibigan dahil sa pagtutulad ng dimanoy ng droga. Ngunit ang kaso, laban po kay Colonel Marcelino sa illegal drugs muling ibinasura ng DOJ.
tinutukoy po ng Department of Justice o DOJ ang pagharap ng mga kasong may kinalaman sa conspiracy, manufacture at possession of illegal drugs laban kay Marine Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino at Chinese interpreter na si Yan Yishu. Sa 24 pahinang resolusyon ng DOJ na permano ni Justice Undersecretary De Marco. Kinatigan nito ang naunang desisyon ni State Prosecutor Teodoro Villanueva na ibasura ang kaso dahil wala umanong sapat na basehan ang mga paratang laban kay Marcelino. Tandaan po natin mga kaibigan, itong si Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino ng Philippine Marines ay undercover po ito. Na-assign po siya dyan sa yung naniniktik, yung DPA. Siyempre, pag ikaw ay isang DPA, lahat ng gagawin mo, kunwari, ay nasa kanila ka na. Kumbaga kung nandiriyan ka sa mga kalabaw, kailangan mag-ugali ka rin kalabaw. Pag nandiyan ka sa mga paniki, kahit nakabitin yan natutulog, kailangan ganun din gagawin mo, nakabitin din. Yung patiwarik ang pagtulog. So, ganun din yan eh. So, isa po siyang DPI. Ayon sa DOJ, napatunayan ni na Marcelino at Yan na ginagampanan lamang nila ang kanilang tungkulin at nagsasagawa ng surveillance ng datnan ng raiding team sa isang bahay sa Santa Cruz, Manila. Now, pinagutos po ni Marco sa Manila Prosecutor's Office na ibasura ang mga kaso laban sa dating opisyal ng Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA at kay Show at gumawa ng report sa loob ng 10 araw. Mga kaibigan ay nakikinig sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Ay mga kaibigan, 2 sundalo po ang nasugatan sa pagsabog diyan sa Maguindanao. Wala nang katahimikan ka. Talagang napakailap ang kapayapaan. Ano man dapat natin gawin? Sige lang daw, kahit na nandiriyan sila, nakikipaglaban sa ating militar, sa ating pamahalaan, kahit nandiriyan sila naghahasig ng lagim, paasa saan ba yan ay matigil din yan, magsawa din yan, at mawawala rin yan. Mamamatay rin yan. 2 sundalo ang sugadan matapos yanigin ng pagsabog mula sa hinihinalang improvised explosive device or IED.
sa Sharip Aguac, Maguindanao. Madaling araw po ito kanina alas 5:45 ng madaling araw. Napagalamang nagsasagawa ng Road Security Patrol ang mga elemento ng Charlie Company ng 10 Infantry Battalion nang mangyari ang insidente. At siyempre, yung mga sundalo po natin kasalukuyan ay nasa IPHO Maguindanao. Yung dalawang sundalong sugatan na kinakinalang sina PFC Agudo at Private Sarabia na kapwa na sa ligtas na ang kalagayan. Isang basketball referee mga kaibigan, patay. Patay mga kaibigan, makaraang sinuntok ng ama ng basketball player na kanyang tinatawagan ng foul. Referee mga kaibigan. Siguro ay napakalakas ang pagsuntok sa kanya. Kawawa naman. Pumanaw po ang basketball referee na kumatos. Madapos suntukin ang ama ng isang suntukin ng ama ng isang basketball players barangay Tigbanuan Iloilo Bao. Ilonggo gada mga Iloilo, kumusta ka mo dara? Sa nabalitaan po natin mga kaibigan dito sa ating palatuntunan ng Radio Mindanao. Sinabi po ng Municipal Police Station doon na may liga sa nasabing barangay kung saan naimbitahan na maging referee ang biktima na si Hector Igueco, isang retired teacher at taga-residente ng Igbaras, Iloilo. Ayon sa pulis, namatay ang biktima matapos nabagok ang ulo nito sa bato nang bumagsak kasunod ng malakas na pagsuntok sa kanya ng suspect na si Larry Tinasas ng Parara Norte, Tigbanuan, Iloilo. Nagalit ang suspect nang tinawagan ng referee ng foul ang anak nito na naglalaro at sa sobrang galit sinuntok ang biktima. Kawawa naman. Ang init-init pare. Bakit ka naman ganyan? Laro lang yan. Hindi ka naman naglalaro. Tatay ka lang dyan at nakipanood at nanonood sa tabi-tabi. Sinasabing lasing itong si Tanasas nang maganap ang insidente at hindi nagustuhan ang desisyon ng referee. Sa ngayon ay nahaharap sa kasong homicide ng suspect na nakakulong ngayon sa PNP. Dapat lang mabulog ka dyan sa kulungan. Bakit mo sinuntok? Idol ko pa naman yung mga teacher. Kung ako'y mayaman lang, lahat ng teacher, lahat ng guro ay libre. Libre sa aeroplano, libre sa sasakyan ng bandagat, libre sa mga sasakyang panglupa. Ano ba yung sasakyang panglupa mga kaibigan? Dami! Teacher, idol ko yan tapos sinuntok lang, retired teacher ito mga kaibigan nakaumatos.
ugaliin po natin magbasa ng medyo nag-black to white mga kaibigan. Ano po? Okay. Nag-black to white kanina mga kaibigan, no? And sabay tuloy, nawala itong bed natin. Oras pa natin, nagkainap ng 22 sandali. Okay mga kaibigan, balik po tayo sa ating programa, ang Radio Mindanao. Medyo nagkaroon na po ng adjustment. Bueno, ang oras po natin ay 24 minutes magaligpas ang alas 2 ng hapon sa ating palatuntunan pa rin ang Radio Mindanao. Kasunduan po ay mamaya ang konti yan ay ugalin po natin magbasa ng the regional newspaper Radio or Mindanao Examiner. Mayroon po yan sa Lungsod ng Zamboanga, mayroon po yan sa Davao, Cebu, sa Manila. Lalo po sa Manila mga kaibigan ay madali pong maubos yan dahil ang marami pong mga taga Mindanao nandiriyan sa Manila, lalo na po din sa Quiapo mga kaibigan. Mag-aagawan kagad sila ng mga itong Mindanao Examiner dahil gusto po nilang malaman, gusto po nilang makabasa ng mga balita na gagaling dito sa atin. Kaya ugalin po natin magbasa ng Mindanao Examiner. Saan ba na binabati natin ang ating magiting na gobernador ng Cebu, si Governor Toto Tan. Ang dami pong mga proyekto. Ang dami pong mga plano ang ating governor diyan sa Cebu mga kaibigan at sa ngayon ay tuloy-tuloy ang mga ginagawang mga proyekto diyan. And then syempre binabati din natin ang ating kaibigan na si Colonel Jake Jacob ng Philippine Army, isa pong Coronel retired. So magandang hapon po sa inyo at inyong mga pamilya diyan. Kasunduan sa kapayapaan. Ay, kailan ba itong makamtan natin ang kapayapaan nilagdaan sa Maguindanao? Nilagdaan po ang isang Memorandum of Understanding, MU, Memorandum of Understanding ng Provincial Government ng Maguindanao at 6th Infantry Campilan Division, Philippine Army para palakasin pa ang kampanya para sa kapayapaan. Paano kaya? Nangunguna po sa paglagda ng MOU sina Maguindanao Governor Ismael Toto Mangudadato and 6th ID Chief Major General Arnel de la Vega kasabay ng sinagawang pagpupulong ng Provincial Peace and Order Council or PPOC sa bayan ng Buluan, Maguindanao. Ang MOU ay naglalaman ng mas malagas na koordinasyon sa lokal na pamahalaan ng lalawigan at militar sa panahon ng may nangyayaring natural at man-made na
kalamidad. Magtutulungan ang mga lokal na opisyal sa probinsya ng Maguindanao at 6ID sa mga proyekto na makakatulong sa taong bayan o sa komunidad. Tinakay din sa PPOC meeting ang usapin sa pagpapanatili ng kaayusan, kapayapaan at panaigting na kampanya laban sa pinagbabawal na droga sa lalawigan ng Maguindanao. Sana aksyonan kagad nila ito. Hindi lang pagkaroon ng meeting. Aksyon kagad. Kilos kagad bago mahuli ang lahat. Alam mo naman ay maraming mga kunwari. Kunwari para sa kabayaban. Pero hindi naman kumikilos, hindi naman gumagalaw. Maliban po sa mga opisyal ng militar, dumalo rin sa pagpupulong ang mga local officials sa Maguindanao, Pulisya at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ng ARMM. Mga kaibigan, ano ba, di ba? Ay sana ay ganyan, may mga pagpupulong-pulong, may mga meeting na ganyan, may mga nilagdaan silang kasunduan ay gagawin agad. Huwag na yung matagal, kumbaga sa kumbaga sa mga, nakikita mo ba yung mga proyekto ng ating pamahalaan, nilalagay dun sa kanilang mga truck, don't delay. Ay nako, ay mga kaibigan, baka hindi nyo alam kung saan sila, kung saan kayo ay nakikinig, magpakilala muna tayo. May good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda Triple X Zamboanga. Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bueno mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap ng alas 2:30. Dito pa rin mga kaibigan sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Actually mga kaibigan, ang ARMM Governor, si Governor Muji Bataman, ay nagkaroon po sila ng summit doon, yung Ulama Summit, kung saan inimbitahan po ang lahat ng mga ulama, mga hostages ng ARMM at ibang lugar, ibang probinsya na dumalo sa Ulama Summit upang pag-usapan pa rin ang kapayapaan. Lalong-lalo na po itong mga terrorism at extremism. Kung ano ang magandang approach, kung anong magandang solusyon para wakasan yung terrorism at extremism. Dahil naniniwala po si Governor Muji Bataman na ang mga ulama, mga ustaz, mga imam ang siyang makapagbigay ng turo, makapagbigay ng ikagang paalaala sa mga naligaw ng landas nating mga kababayang mga Muslim na ang kanilang mga ginagawa ay salungat
salungad sa batas ng kawalan. At pinapakinggan pa naman itong mga kaibigan ng mga kababayan nating mga Muslim, yung mga boses ng ating mga ulama, ng ating mga ustaz. So panahon na upang hikayatin po natin, upang makilahok ang mga ulama sa usaping ito, sa mga problemang ito mga kaibigan. Sana naman ang ating pamahalaan ay bigyan ng pansin itong mga ulama natin. Dahil mabibigat din ang kanilang ikagang trabaho. Nagpapalagana po ng kapayapaan. Sana naman ay ang usapin na yan, ang seminar, ang summit na yan, ulaman summit mga kaibigan ay matuloy. Nang sa ganoon, wala po tayong hinangad kundi ang kapayapaan. Yung tunay na kapayapaan. Genuine ba? Genuine ba? Doon pa nila. Mga kaibigan, ano ba ito? Panibagong enkwentro dyan sa Bohol. Isang busayap ang timbog ang namatay. Paday ang pinaniniwalaang miyembro ng Abu Sayyaf Group sa nangyaring kwento sa pagitan ng mga otoridad at natitirang miyembro ng Abu Sayyaf. Diyan sa Bohol mga kaibigan, nagkaroon ng umano ng enkwentro ang mga otoridad at dalawang pinaniniwalaang miyembro ng Abu Sayyaf matapos na makatanggap ng impormasyon ang PNP tungkol sa presensya ng dalawang bandidong grupo sa nasabing lugar. At syempre, 1 milyon po ang reward nito. Kung sino man ang makapagturo na siyang ika-neutralize itong mga Abu Sayyaf, mayroong kagad na mabuyay 1 milyong tumataging-ting na salapi. Money. At syempre, hindi man ibigay kagad sa iyo yan yung 1 milyon sa isang tao. Syempre, may mga 2 yan, 3. So paghati-hatian na lang ninyo yung 1 milyong piso. Diba? Ayan. Baka sabihin ninyo, ganito na naman ang ating militar. Hindi binigay ng 1 milyon yung isang tao. Hindi. Ibibigay yan lahat. Kaya lang, may mga 2-3 mga informant ang bigay ng impormasyon sa ating militar at pulis, kaya hinati-hati na yung 1 milyon. At naway mga kaibigan, magtulungan po tayo na po. Kahit na walang reward, kahit na walang pabuya, basta mayroong kayong nakikitang mga pinagdudahan po natin, pinagsuspedyahan po natin mga masasamang
elemento, ipagbigay alam kaagad natin sa ating mga sundalo at pulis. Sa panahon ito mga kaibigan, ang inaasahan na lang po ng mga sundalo natin ay tayong mga mamayan, tayong mga civilian, dahil nandiriyan po tayo munang nakakita sa mga tayo munang ang nakakaalam. Nakikita po natin ang mga masamang elemento dyan sa ating barangay, diyan sila po dumadaan. Diyan din sila sa barangay gumagawa ng mga improvised explosive, mga bomba, di ba? Kaya pagbigay alam kagad natin sa ating kapulisan at sundalo. O kaya sa ating mga barangay officials, na sa ganun ay matingnan yung mga haka-haka po natin, yung pinagdudahan po nating mga mga elemento. Para rin yan sa atin mga kaibigan, para rin yan sa atin sa panahon na upang tulungan po natin ang ating pamahalaan. Wag lang yung maghihintay po tayo ng ano bang maitulong ng pamahalaan sa atin. Tulungan muna natin ang ating pamahalaan, di ba? Kayo pa rin mga kaibigan ay nakikinig sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Mga bibilhing armas ng Pilipinas sa China. Hindi daw yan po yan sa bahagi ng $14 million grant na binigay po ng China. Ito pong paglilinaw ni Defense Secretary Delphine Lorenzana na ang pinirmahan itong letter of intent para bumili ng mga bagong kagamitan mula sa isang kumpanya. Pag nagbebenta po ng mga nilinaw po ni Defense Secretary Delphine Lorenzana na ang pinirmahan nitong letter of intent para bumili ng mga bagong kagamitang pandigma mula sa isang kumpanya ng nagbebenta ng mga armas sa China ay hindi bahagi sa isang hindi bahagi sa $14 million grant na una nang pinagkakaloob ng Beijing sa Pilipinas dahil hiwalay ito sa kasunduan. Binigyan din ni Lorenzana na hindi siya naniniwala na maapektuhan ang pagsasanay at doktrina ng kasundaluhan sa mga sandatahang nakatakdang bilhin sa China. Ano bang klaseng sandata ito mga kaibigan? Kung yan ay pareho lang ng sandata natin dito, tulad ng M4, the Armalite, ay kayang-kaya po yan ang ating mga sundalo gamitin mga kaibigan. Ito nga, sabi nga ng ating Defense Secretary si Delphine Lorenzana, halos pareho daw, halos pareho na ang mga weapons o armas ngayon at pwedeng tailor-made yung mga requirement ng Pilipinas. Ay nihayag din ng kalihim na wala umano siyang nakikitang masama o mali sa balag ng gobyernong pagbili ng armas sa China sa kabila ng issue sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea o South China Sea. Dagdag pa ng kalihim na dapat hiwalay na issue ang alitan sa teritoryo sa ibang transaksyon ng Pilipinas sa China gaya ng firearms deal.
Medyong ilaw po namin dito mga kaibigan ay pakurap-kurap. Bayan mga kaibigan, pakurap-kurap ang ating ilaw at pakurap-kurap din ang ating signal. Diyan nawawala po kami sa aire. Kanang ilan sandali mga kaibigan. But anyway, back to our regular program. Ayun ko mga kaibigan, tumanggap po tayo ng text messages dito. Mula sa 1770. Ay, bakit naman? Kapag daw hindi nag-alis si Muji Bataman sa pwesto, hindi alis ang gulo. Ha? Ay, mabuti pa. Tinanggal, ilagay sa bilungguan. Ganon. Sabagay, ang lahat po ay nasa demokrasya po tayo. Malayang makapagsabi. May freedom of speech po tayo. So, okay lang. Kaibigan, kayo pa rin ay nakikinig sa anong palatuntunan ng Radio Mindanao. Wala pa rin ang ating anchorman si Al Jacinto. Ay baka hindi pa naubos yung kanyang 2 banyarang tamban na naman. Binebenta dyan sa palengke, kawawa naman yung mama. Mura lang kang sahod na rito 2,000 lang Okay, siguro sa susunod na Lunes ay makakapiling po natin siya. Mamimiss din natin siya. Ang dami ng balita, ang dami ng chismis na maihatid sa atin. Na may parating sa atin mga kaibigan. Ay siya nga pala, huwag niyong kalimutan bukas ang Radio Mindanao. Ay may iba naman ang tema, yung nasihat, kumbaga sa taong suga. In tandem with Sabil Al-Muqtadi Incorporated Philippines. Habawaan sin pagnakuraan tao Amir Ustaz Sajaraji Tapsir. Tuan Guru Bata. Nanyato sila biyahon tawi-tawi doon languyan. Kaya sa mga imbitasyon si mga kakampungan, kamuliran, doon languyan yan. Amin ang mapaon nila mga seminar. Salam doon kayo mo, Tuan Guru Bata, doon languyan, tawi-tawi. 15 sandali magalagpas o bago sasapit ang 3:00 ng hapon. Ano ba ito? Number 1 drug personality, engineer, at isa pa, huli sa drug bypass operation. Ay nago, hinihanda na ang kaso laban sa isang barangay kagawad. Yan naman sinasabi ng ating presidente. Mga
mga barangay officials ay sangkot sa pinagbabawal na gamot. Paano ba ito sila nananalo mga kaibigan? Dahil ba sa money? Dahil ba sa marami silang pera, kaya nilang bilhin ang boto ng tao? Isa pong barangay Kagawad at dalawa pa niyang kasamahan matapos na aresto sa sinagawang drug bypass operations barangay doon to sa Ilocos Norte o baka mayroon diyan sa adan. Ito pong isang kagawad mga kaibigan. Itinuring na numero 1 sa drug watch list. Isa ring drug surrenderer at nanirahan doon sa Ilocos. Kasama sa mga naaresto ay ang mag-asawa, mga kaibigan. At isa rin na civil engineer ang hinuli na aresto ng ating otoridad. Ayon po sa pulis na kumpiska sa mga naarestong ito, dalawang sachet na naglalaman po ng hinihinalang shabu. Bypass money, maraming magasin at bala. May mga baril pala ito mga kaibigan. Sila po yung priority watch list sa lungsod ng Lawag. At high value target doon sa Ilocos Norte. Ayon pa sa pulis mga kaibigan, ngayon huli sila. Kaya nga sinasabi natin, pasasaan din yan. May hangganan din ang kanilang kaligayahan. May hangganan din mga kaibigan. Kaya sinasabi natin, ang Diyos ay hindi natutulog. Sa Cotabato mga kaibigan, doon sa South Cotabato ay baha pa rin sila mga kaibigan. 4 na bayan diyan apektado ng baha dyan sa South Cotabato at ang isang diki nila ay nasira. Ganyan talaga dahil sa tayo medyo bata-bata pa. Medyo wala akong narinig na may pagbaha. May pag-apaw ng tubig. Murag wala man, bisag unsa ka kusog sa ulan, murag wala may baha. Ako tingali, walang tingali na sayon po, no? Dugay-dugay tadi sa Sambuanga, murag dihanan tantaw sa Sambuanga, kaya matoy pa kaya ko, dihanan ako sa Sambuanga. Onya, muadtong mig syudad, maglakaw lang kaya dili kayo init ng panahon, onya, pamasahe sa jeep, 5 sen. Malit mig bugas diha sa Gwardiya Nasyonal, diha sa Sambuanga ba, malit mig bugas diha.
ang bugasin taon, ang usa ka gantang peseta, peseta, 20 centavos, ang usa ka gantang mga igsunan. Onya, og lagkulaga mo din sa Plaza Porcin sa una. Murag gamay ra kang tao, no? Magkaila-ila ang tanan. Naay, matulog ka sa dala, naay mga lasinggero diha. Di mo pagkaunsa, matulog na sila diha. Pagkabuntag, naarapod sila diha. Sa una to, sinumbagay lang mga tao mga igsunan. Walay gamit anang mga pusil. Wala pang matik pusil sa una, no? Naay pusil, pero pusil nga. Mahalo paganin tao nga magdalag pusil. Magdalag mga kutsilyo. Mananaw mig sini, ang sini sa una. Kining peseta gihapon. So magkano peseta? Kanang 20 centavos. O niya, sa taas, balkone, 40 centavos. Anton kami taas-taas gamay, nahimo siya 40 sa orkestra. O niya, 80 centavos sa balkone. Alam na kayo, kuhanin mo do. Ana magsiniyo niya ang Coca-Cola. Ito na ang Coca-Cola. 15 centavos. Kanya na ay donut ni manang Alicia diha. Nga, huwag na ay siya 15 centavos magkainom nagag-jam, magkakaon nagag-donut bandang dako kayo busog. Ay nago mga kaibigan, nagpapatuloy ang mahigpit na monitoring ng South Cotabato Provincial Disaster Risk Reduction Management Council sa lungsod ng Coronadal at mga bayan sa buong probinsya. Makaranas ng malakas na pagbuhos ng ulan. Noong isang araw mga kaibigan, hanggang sa gabi, nagdulot po ng malawakang pagbaha. Ay naku mga kaibigan, ayon sinasabi ko, kaya nga noon wala akong narinig magpagbaha. Kahit na bisag kusog kayong ulan mga kaigsunan, wala man ko kadungog nagbaha sa Buanga, diha sa Buanga. Og sa laing mga dapit. Ambot lang sa laing dapit kay di pa man ta murag katong radyo sa una, murag dili pa kayo ba. Ay radyo pero murag wala pa tigpaminog radyo, maminaw na nagradyo tingang alas 4 sa buntagon, ay mga music nga nindot kay mga music ba. Kinana daw mga tiguan. Maalala nila yung mga nakaraan. Maalala na po yung mga nakaraan. Isang palatandaan po yan na talagang tumakatanda na. Ay naga mga kaibigan, kinakapos po tayo ng oras. Sinasabi mo natin, yung galayin po natin magbasa ng isang pahayagan, itong The Regional Newspaper, ang Mindanao Examiner, and binabati po natin ang Governor ng Sulu, si Governor Toto Tan. Maraming salamat. Huwag kaligtaan bukas mga kaibigan ang religious program po natin din. Sa lahat po ng mga tumatangkilig sa ating palatuntunan, magandang hapon po sa inyo. Sa lahat po ng sumusuporta, sponsor po ng ating palatuntunan, maraming salamat sa inyo. At syempre, sa ngalan po ng ating idolo, ng ating anchorman, si Alan Sinto. At syempre, sa ngalan po ng ating SM na si Philip A. Of course, ang ating technical director sa hapong ito, si Raymond. And diyan din, magandang hapon diyan sa Transmitter side. And sa lahat ng staff ng RPND Triple X, the leader, the best. Ito po inyong lingkod, si Abdel Disa, nagsabing maraming salamat and may God bless us always. We love you. Bye-bye and take care.